Hi guys, welcome to another midnight unboxing. Meron na naman tayong helmet sa ating table. Medyo excited ako sa helmet na to kasi ito na yata yung hinahanap ko na pinakamurang single visor full face helmet na ECE 2206. So again, binili natin to sa MotoWorld. Disclaimer, we are not sponsored by MotoWorld. Here's the box. Actually, ang ganda ng box nito. Ang kapal. Tapos parang hindi siya mumurahin. At saka tingnan nyo. Kakaiba yung pag-open. Meron siyang yan. Tapos ito pa isang flat. Then here. So let's get the helmet. Wala nang laman yung box. And that. So first of all, the price. SRP ng helmet to ay 33,090 pesos. Pero nabili ko to less than 2,500 with vouchers. This is the SMK Bionic helmet. Like I said, ito na yata yung pinakamura na ECE 2206 helmet na nahanap ko. Tagal ko nang naghahanap ng ECE 2206 na helmet na budget friendly. And siguro ito na yan. Let's see. As you can see, it's ECE 2206 certified. So again, XL ang size ko. Here's the back. Nagtaka lang ako dito nung una kasi hindi siya nakalagay sa likod, yung ECE 2206. But okay na siguro. Thin look. Kunti lang yung stickers. Dalawa lang. Ang hindi ko lang sure is wala siyang ICC sticker. Tama ba yun? Parang magiging problema yata yun ah. Di ba hinahanap yung ICC sticker? Well, let me know down in the comments kung issue yun. But yeah. So single visor helmet, pin lock ready. And tingnan natin yung mechanism. Okay naman. I think quick release din siya. 2 vents at the front. Isang vent tagusan. Ito isang vent. I think dito palabas yung hangin. 2 vents at the top. And yung exhaust sa likod. Very simple. As for the plastic, di siya kasing refined ng plastic ng LS2. Pero pwede na. Okay na din. The mechanism feels good. Doesn't feel loose. So yeah, it's good. So quick release. Uy, meron pala siyang free na keychain and sticker. And the documentations. Hindi natin buksan yan. For the padding,
medyo manipis siya compared sa LS2, but it's adequate. Foam quality is good, the material is good, and it's already intercom ready. Meron siyang parang hukay sa gilid. For the weight, medyo mabigat, pero expected naman for the price. Okay, so I think that's all for the unboxing and quick overview for the SMK Bionic. And teka, pakita ko muna sa inyo to, napansin ko lang. Ang ganda ng quality ng bag niya. Hindi siya tinipid, makapal siya. Oh, I like it. Mukha siya matibay. Like other helmets na sobrang nipis lang nung sinasamang bag. So that's good. Alright, so proceed na tayo sa review nito. See you on the road. Okay, so we are now back on the road with the SMK Bionic helmet. Ang masasabi ko sa helmet nito, ito yung helmet na nothing more, nothing less. So kita nyo naman, sobrang simple. Matte black, plain lang yung design, single visor, actually clear visor pa nga, no bells and whistles, talagang helmet kung helmet. Most importantly, this is ECE 2206 certified. In terms of the quality, itong helmet na to, masasabi ko lang, yung shell nito makapal. It feels sturdy kapag kinatok, and yung foam niya is good quality, pati yung mga tela niya sa loob. For the fit ng helmet, sakto lang siya sa ulo ko. Medyo may konting pressure sa top ng head, yung parang saktong-sakto yung ulo ko doon sa pagkakahulma ng helmet, but nothing major. For the weight, kapag hindi siya nakasuot, medyo manonotice mo mabigat. Pero kapag sinuot mo na, negligible na siya, kasi yung balance ng helmet niya parang nasa top parang nakapatong sa ulo mo. So balancing siya, kaya hindi mo maramdaman yung bigat. For the visor, okay din yung quality ng visor nito. No distortion, very clear. Medyo hindi lang okay sa akin yung parang lock niya ng konti, medyo maingay. Meron siyang maliit na lock sa dulo na nag-snap, so maingay siya. To tell you honestly, ito yung unang SMK helmet ko, so I'm not very much familiar with the brand. The reason kung bakit napabili ako nitong helmet na to is because of the price. Ito na yung pinakamurang ECE 2206 na single visor helmet na nakita ko. Isa pa kung bakit ako nakapabili ng helmet na to, napanood ko kasi yung video ni Sir Zach Lucero of Makina, where they did a tour of the SMK factory in India. Big deal yun kasi isipin nyo, hinayaan nilang makita
ng ibang tao kung paano nila ginagawa yung helmet nila, kung paano nila tinetest. It just shows their integrity, tsaka kung gaano sila ka-confident dun sa kung paano nila ginagawa yung helmet at sa kung paano nila yun itinetest. Ilalagay ko sa description yung link nung SMK factory tour ni Sir Sak. Panoorin nyo, ang dami nyo matututunan doon kung paano about the brand, kung paano ginawa itong helmet, or kung paano ginagawa yung mga helmet nila, at kung paano nila tinetest. Gusto lang akong itama about sa sinabi ko tungkol sa ICC sticker, na walang ICC sticker itong helmet na to. It turns out na it's either ICC sticker pala or the PS mark. That is the sticker na yung may bilog na may check mark. So that serves as a proof that the product is checked and tested and verified that the product is safe to sell here in the Philippines. Napansin kasi natin yun kasi sobrang plain nung helmet, sabi ko, at walang ICC sticker. Nasanay kasi tayo sa ICC sticker, di ba, yung holographic siya. But turns out mali pala tayo. So I'll put on the description yung link nung article ng DTI and LTO about the ICC and the PS mark. Wala na akong halos masabi sa helmet na to kasi sobrang basic lang talaga niya. Very affordable. Ang ganda to pang araw-araw sa totoo lang. Kung mahilig kayo sa helmets na walang masyadong designs, so tapos ano lang, single visor, hindi naman kailangan ng dual visor. Kaya nung sinabi ko dun sa previous helmet review natin, hindi mo kailangan gumastos ng mahal para sa isang quality na helmet. So this brand proves it. Okay yung quality niya. ECE 2206, paulit-ulit ko na yata sinasabi, for the price of less than 2,500, diba? So this helmet does siguro mga 95% ng nagagawa ng mga sobrang mahal na helmet for the fraction of the price. For the cons ng helmet na to, very minimal lang eh. Sinabi ko kanina yung medyo maingay na locking mechanism ng visor. Siguro dahil matte black to, kapitin siya ng alikabok, so madali siyang dumumi. Tapos ano pa ba nasabi natin? Siguro sige, consider na natin na con yung fit sa ulo ko kasi sobrang sakto niya. Pero I think okay din yun sa helmet kasi di ba para hindi siya magalaw. Mas safe sa helmet yung ganun. Hindi naman siya irritating eh. So, okay naman, tolerable. Like other budget helmets, may wind noise talaga. Siguro di mo na yun makawala sa mga budget helmets eh. So yun siguro yung isang nagpapamahal dun sa mga high-end na helmet. So yun talaga, they are engineered to have noise mitigation, noise management,
They have some technologies kung paano nila ilo-lower yung wind noise pag ginagamit nyo yung mga mas mahal na helmet. So ko lang din magbigay ng konting opinion about the brand, about SMK. Sa totoo lang, medyo nalulungkot ako kasi this brand deserves more attention. I'm not against the other brands, pero kasi siguro natatabunan siya dahil sobrang aggressive talaga ng marketing ng mga ibang helmets na binibenta dito sa atin. And very little vloggers nag-endorse ng brand na to, and also ng moto market. Which is sad kasi diba meron namang palang murang helmet na safe, na quality, pero hindi na pagtutuunan ng pansin. Again, I am not sponsored by Moto World or SMK. Just giving my own opinion about the brand, about the helmet, about Moto Market or Moto World. Hindi ko alam kung bakit alam mo yun, parang under the radar siya. One thing siguro kasi nakakala nila kapag moto market, mahal yung tinda, pang mayayaman. Akala ng mga tao siguro pro high-end yung binibenta ng moto market kasi nasa mall. Pero hindi Dami ko nang nabili sa moto market. Mayroon naman silang for the masses, di ba? Yung kayang-kayang bilhin ng mga simpleng tao. Actually, mas mura pa kaysa sa ibang brand na top quality. Like ito. Itong SMK helmet na to. Tsaka yung mga LS2 products ng moto market. So yun, I guess that's it for the review of the SMK Bionic helmet. Please like, share, and subscribe, and hit the notification icon na rin para updated kayo dahil we still have another helmet na i-unbox at i-review natin. So yung helmet na yun, masasabi ko lang, it's in the other end of the spectrum. Kung ito budget yun, masasabi kong hindi. Kaya abangan nyo, maganda yung helmet na yun, promise. Alright, see you on the next vlog or review. Bye. But I own it, no stranger to the moment. You won't make me feel alone. You say that I'm broken, not trying to fit into